Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli ay magbabahagi sa inyo ng konting kaalamang legal na pwede niyong magamit sa inyong future transactions. Ano po? Ngayon, ang magiging topic naman natin ay tungkol sa disinheritance ng asawa o yung pag-aalis ng mana sa asawa. Kasama na rin dito yung grounds for legal separation sapagkat ang grounds for legal separation ay ground din sa pagtanggal ng mana sa asawa. So, umpisan po natin. Ang unang-unang, kagaya ng nabanggit ko noon, siguro natatandaan nyo, meron na tayong mga na-discuss tungkol sa disinheritance ng mga anak, disinheritance ng mga magulang. Halos pareho rin yon. Kagaya ng mga disinheritance ng mga anak at ng mga magulang, halos pareho rin ng disinheritance ng spouse. Ang unang-una nga dyan ay yung if there is an attempt on the life of the spouse, yung kanyang descendants, mga anak, o kaya ay yung kanyang mga parents, kung merong attempt on the life, at ito ay napatunayan, pwedeng tanggalan ng mana ang asawa. Sumunod dito ay kapag pinagbintangan ng asawa, ang kanyang sariling asawa, ng isang krimen na ang parusa ay higit pa sa 6 years and 1 day, pataas yun. Pwede rin tanggalan ng mana ang asawa at napatunayan na ito ay hindi totoo. So, this can be a ground for disinheritance of a spouse. Pangatlo, kapag through fraud, intimidation, violence, ay pinilit ng asawa na gumawa ng will o last will ang asawa in favor of him. O kaya, kung halimbawa may last will na, ay pilit itong ipabago ng asawa. Ito po ay isang ground for disinheritance ng spouse. Ito nga po yung number 4, yung when the spouse has given cause for legal separation. Iisa-isahin ko po yan, mimiya sa inyo, yung causes for legal separation. Ano po? Ngayon, ang number 5 ay kapag ang ang asawa ay nawalan na ng parental authority. Ibig sabihin, dineklara ng korte na siya ay matatanggalan ng parental authority dahil sa mga pagmamalabis o pang-aapi sa mga anak at sa asawa niya. Natatanggalan ng parental authority ang isang asawa. Yun ay ground for disinheritance. At yung tinatawag na yung refusal to support the children or the other spouse. O yung ayaw sumuporta sa mga anak, ayaw suporta ng kanyang asawa. Ito po ay grounds for disinheritance ng asawa. Halimbawa, nung una ay, sabihin natin, walang masyadong pag-aari ang asawa. Ngayon, yung isang nagtatrabaho, siya ang kumikita, pinabayaan ng kanyang asawa at mga anak. Ngayon, nagbaliktad ang panahon. Nakama na pala itong asawa magmula sa kanyang mga magulang. Ngayon, wala na rin ang mga magulang niya. Kanino pupunta ang kanyang kayamanan, kundi sa mga anak. O kaya kung gusto niyang bigyan ng kanyang asawa, di bibigyan niya. Pero kapag nag-commit siya ng ganitong ground, failure to support the spouse and the children, pwede siyang tanggalan ng mana ng kanyang asawa. Kagaya ng nabanggit ko, ang isang ground for disinheritance ng asawa ay yung ding grounds for legal separation. Ang legal separation, alam niyo po, ay pinaghihiwalay ang mag-asawa ng korte through the courts. Pinaghihiwalay ang mag-asawa
sa kanilang tirahan, ng kanilang mga properties, ng custody ng mga bata. At dahil may mga grounds na hindi na sila pwedeng magsama. Subalit ito po ay iba sa annulment o yung declaration of nullity of marriage. Kasi doon, ang isang bagay na nangyayari ay sa annulment and petition of declaration of nullity of marriage ay pwedeng mag-asawa ang petitioner. At yung sa legal separation naman ay hindi po pwede yon. Ang ibig sabihin lang po nito ay sa legal separation, hindi nasisevere ang marriage. Buo pa rin ang marriage. Pinapayagan lang ng korte na maghiwalay silang dalawa. Opo, sa annulment at petition for declaration of nullity of marriage ay doon nasisevere ang marriage. Nadi-dissolve ang marriage. Opo. Kaya ang nangyayari kung may mga partners na may partner na ang petitioner, nagkakaroon siya ng opportunity na muling mag-asawa. Pero dito po muna tayo sa legal separation. Ano po? Ano ba ang mga grounds ng legal separation? Unang-una ay yung tinatawag na repeated physical violence. O, paulit-ulit na physical violence, sinasaktan ng asawa ang kanyang asawa. Ito ay hindi naman kailangang lalaki lang ang gumagawa nito sa babae. Maaari rin sa mga exceptional cases na yung babae ang gumagawa ng pananakit sa lalaki. Meron din pong mga ganyang exceptional cases. Pero ito po ang batas, repeated physical violence committed against the spouse. Pagkatapos ay yung grossly abusive conduct. Grossly abusive conduct. Masyadong apihin ang kanyang asawa. Masyadong hiyain ang kanyang asawa. Ito ay mga examples ng grossly abusive conduct. Hindi pinapakisamahan ng tama. Hinihiya ang kanyang asawa. This is grossly abusive conduct. Committed against the petitioner, doon sa anak nila, o kaya doon sa anak ng petitioner. Maaaring meron siyang previous na anak. Ano po? Previous na anak sa isang previous marriage. Okay, number 2. Physical violence or moral pressure to compel the petitioner to change religious or political affiliation. Pinipilit ng asawa na palitan ang kanyang religion o palitan ang kanyang political affiliations. Dito, naniniwala sa ganitong political party, naniniwala sa ganitong presidente, pinipilit ng asawa na huwag kang maniwala dyan. O kaya naman, pinipilit na dito magsimba o dito magsamba, ayaw gawin. O pinipilit niya yung kanyang asawa, merong moral pressure, this can be a ground for legal separation. Ano po? Number 3 na po tayo. Attempt of respondent to corrupt or induce the petitioner, a common child or a child, to engage in prostitution or connivance in such corruption or inducement. Anong ibig sabihin nito? Yung pinipilit na mag-engage sa prostitution o kaya kasabot siya sa ganung pag-i-induce. Kinokorrupt, pati mga bata, mga dalaga, dalagita ng anak ng kanyang asawa ay pinipilit mag-commit ng prostitution. So, ito po ay ground for legal separation at ground na rin para tanggalan ng mana ang asawa. Final judgment of the respondent
he is penalized for 6 years and 1 day. Ibig sabihin, may kaparusahan siya na 6 years and 1 day. Nag-commit ng isang crime, yun ang parusa sa kanya, 6 years and 1 day, pataas, yun po ay isang ground na for legal separation. Ano po? Ito, number 5, drug addiction or habitual alcoholism. Drug addiction o habitual alcoholism. O, alam naman po natin yan. Pwede itong maging ground for legal separation rather, which also is a ground for disinheritance of a spouse. Number 6 ay lesbianism or homosexuality. Lesbian, ang choice niya ay yung kanyang, kung babae, ang choice niya ay sariling kanyang kasarian. Kung homosexuals naman ay yung lalaki na ang gusto niyang kapartner sa buhay ay yung kanyang kaparehong kasarian. So this both lesbianism and homosexuality, they are grounds for legal separation. Ito, number 7, bigamous marriage. Hindi mo alam, later mo na lang nalaman, yung asawa mo pala, nagpakasal ulit sa iba. Committed a bigamous marriage. Bigamous, ang ibig sabihin ay, kasal na siya, nagpakasal pa, o nagpakasal pa ulit, bigamous marriage po ito. Kapag ang isang spouse ay natutunan o na pag-alaman na ang kanyang asawa ay kasal na o ikinasal pa ulit, ito ay pwedeng ground for legal separation at pwede na ring ground for disinheritance of a spouse. Number 8 ay sexual infidelity or perversion. Sexual infidelity, pumapatol sa iba. Kasal silang dalawa, pero may mga relasyon siya. Sexual na relasyon. Pag minsan, iba-iba. Sexual infidelity o sexual perversion, ito ay ground for legal separation. Okay. Sumunod ay yung, of course, attempt on the life of the petitioner o yung nagpe-petition para sa legal separation. Merong attempt sa buhay niya, yung kanyang sariling asawa. At ang number 10 ay abandonment by respondent o abandonment ng asawa, yung sa sarili niyang asawa, inabandon niya for at least 1 year. Yung pala ay pwede na yung ground for legal separation. Ano po? So, ito pong binanggit kong grounds for legal separation. Kapag ito ay kinumit ng isang asawa, pwede na rin siyang tanggalan ng mana ng kanyang sariling asawa. As provided for in the Civil Code of the Philippines. Ano po? Ito pong disinheritance ng wife o ng husband ay provided under the Civil Code of the Philippines. Ito naman pong grounds for legal separation ay provided under the Family Code of the Philippines. Ano po? Bagamat hindi naman napakarami ang nangyayaring ganito, meron pa rin mga nangyayari. Kung kaya't ang batas natin ay ang mga framers ng ating mga batas ay gumawa ng ganitong mga probisyon para protektahan ang karapatan ng lalo na ng mga naaapi, ng mga nadedehado dahil sa lalong-lalo na ito sa isang relasyon. Sana po ngayon ay meron kayong natutunan kahit konti sa aking paliwanag, sa aking discussion. At sana po ay huwag kayong
magsasawang manood at makinig sa aking vlog dito sa aking channel. Kung natutuwa po kayo sa aking vlog ay i-like nyo lang po. Pindutin nyo yung like. Tapos huwag nyo pong kalimutan yung subscribe. Kasi po ay para masundan ninyo ang aking mga susunod bang vlog. So hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyo at sana ay magkita-kita tayong muli.